Hi mga Lods, so today is my rest day pero hindi whole day kasi magjo-duty ako ng 6 p.m. So sa hindi nakakaalam, 9 years na ako dito sa amo ko at dalawang Friday pa lang ako binigyan ng day off. Last day, Friday, hindi din buong araw na nabigyan ako kasi umalis din kami ng 1 o'clock ng hapon papunta ng Desierto. So ngayong araw ay buo talagang araw ako nabigyan ng rest day, pero hindi buong hanggang gabi talaga kasi 6 p.m. 5:30 anyway bumaba na ako kasi nagutom na ako at nag-almusal. So pagkababa ko mga Lods is grabe talaga yung kusina ko. Grabe kakalat. So alam niyo naman talaga dito sa na pag maghanda sila ng mga pagkain nila is kahit pa mga sandwich lang yan is nagkakagulo talaga sa kusina. So anyway, yung amo ko lalaki, dumating sila from the farm. Dumating sila silang dalawa ng alaga ko. Nagluluto ako ng pagkain ng alaga kong babae. Noodles lang naman, tapos sandwich egg naman yung sa isa kong alaga. So dalawa sila nang hingi. Sabay ng amo ko na nagawa din ako ng coffee or Arabic coffee. So ayan na nga, yung amo ko dumating. Alam niyo ba ginawa niya? Yung cup niyang ganito, binagsak niya. Ginano niya ba? Yung palakas na panagdabog ba? Tapos sabi niya sa akin, nasaan ka nung alas 4 ng hapon? Bakit hindi mo ako ginawa ng kape? Sabi ko, pahinga ko. Sabi ko sa kanya, pahinga ko. Alas 6 pa ang baba ko. Sabi niya gano'n sa akin. Parang ayaw niya akong bigyan ng pahinga. Ganyan talaga sila dito mga Lods. Sa hindi nakakaalam yung amo ko lalaki talaga. Grabe yan. Katulad niya ng mga kapatid niya, yung ugali. So, ayan na nga, sabi ng amo ko. Tapos sabi ko, pahinga ko, bakit? Tapos kamot na lang siya sa kalbo niya. So, alam niyo mga Lods, alam ko ang galawan ng amo ko. Sa 9 years ko pa naman dito, kilala ko na yan siya. Ayaw niya ako payagan na magpahinga. So, ang kinausap ko dito sa pahinga ko mga Lods is amo ko na babae. Yung kinausap ko yung amo ko na babae, parang ayaw pa sana niya akong bigyan. Pero sabi ko, malalaki na mga bata, Nay. Dati, hindi ko hiningian sa inyo kasi maliliit pa mga bata. Inintindi ko kayo. So, ngayon, malalaki na mga bata, gamitin ko na yung pahinga ko. Kasi, which is, nandyan naman talaga nakasaad naman talaga sa kontrata natin, tayong lahat, hindi lang sa mga katulong, na may isang pahinga talaga tayo sa isang linggo. Pero yung mga amo talaga natin, mga balahubas, yung mga salbahis, hindi yan sila nagbibigay kasi kahit pahinga natin kinukuha nila. Alam nyo yun? So ngayon, hiningi ko. Itong amo kong babae naman, mabilis lang ito pakiusapan kasi ako naman talaga pagdating sa trabaho, ginagawa ko talaga yung trabaho ko na yung gawin kong tama talaga. So ayan na nga, hindi ako magtatagal sa kanila, hindi niya ako pa ulit-ulit na pabalikin dito kung hindi ko nagagawa ang trabaho ko. So ayan na nga, yung hiningi ko, sabi ko sa kanya, kasi bumaba ako, umakyat ako, habang nagluluto ako ng lunch pala, nagluto ako ng kabsa, ginagawa ko din ang paglilinis sa taas, sa second floor. So yung first floor, kagabi nilinis ko na bago ako natulog. So nakatulog ako kagabi is alas 2 na nakaakyat ako kagabi ng room ko, alas 2 na ng madaling araw. Kasi pinatulog ko pa din yung alaga ko na nasa second floor, yung alaga kong special child. So yun na nga, kanina pinagsabay ko yung pagluluto ko tapos naglinis ako sa second floor kasi ayaw ko din na kahit pwede naman ako hindi talaga mag-asikaso, pero ayaw kong mag-abuso. So yan na nga, yung binagsak niya. So kinausap ko yung nanay ko, sabi ko sa nanay ko, hindi mo ba sinabihan yung asawa mo na pahinga ko ngayon at alas 6 ng anak ko, yung baba ko? Sabi niya, sinabihan daw niya last time, siguro daw nakalimot kasi parang ano din ako ba na binagsakan ako ng tasa ba, na parang galit siya na nag-day off ako. Pero anyway, kung nag-galit talaga siya o pinagsabihan niya ako, sabihin ko talaga na hindi mo ba nakikita yung kontrata na pinirmahan mo noon? Hindi ko hiningi sa'yo kasi inintindi ko kayo. So ngayon ako naman intindihin nyo, kailangan ng katawan ko na magpahinga. So ayan na mga Lods, no, lahat talaga, halos lahat dito bihira lang, kahit saan man dito sa Middle East, bihira lang ang mga amo na nagbibigay ng pahinga sa mga katulong. Kaya
ako talaga panawagan ko sa mga agencies dyan sa Pilipinas, bago kayo mag-release o mag-deploy ng mga katulong dito sa ibang bansa, siguraduhin ninyo yung mga employer ay magbibigay ng isang araw na pahinga sa isang linggo. Kasi kawawa yung mga katulong. Alam nyo ba mga lods, alam nyo ba mga ma'am sir, na yung mga katulong dito kinakawawa talaga ng mga amo. Halos hindi makaupo yung ibang mga katulong, halos hindi makaupo lang yung pagkakain. Ano na nga itong amo ko, kasi hinhayaan lang niya ako sa trabaho ko. Hindi niya ako pinakaalaman sa trabaho ko. Makita lang niya malinis ang bahay, malinis ang mga bata. Nagluto ako, wala na yan siya pakialam sa trabaho ko. Pero yung mga ibang amo talaga dito, grabe yung mga salbahis na amo talaga. Pati sa pagkain, ano pa yan sila. So panawagan ko sa mga agency dyan sa Pilipinas, bago kayo mag-deploy, wag lang puro pera mga sir, ma'am sir. Isipin nyo din yung mga tao na dinideploy ninyo dito, kasi yung mga tao dinideploy ninyo dito is mga tao yan, hindi yan mga kalabaw. Yung kalabaw nga nagpapahinga, kailangan ng tubig, kailangan paliguan kasi nauuhaw sila, naiinitan sila. So paano pa kaya yung mga tao? So bago kayo mag-release ng mga katulong dito, kasi ang lagi-lagi talaga nakawawa dito yung mga katulong kasi yung mga nasa company sumusunod yan sila, pero yung mga nagtatrabaho sa yung mga domestic helper talaga, yung mga kawawa, hindi yan sila napagbigyan. Hindi lahat talaga napagbigyan. Kahit ako nga, alam nyo ba kwento ko, putulin ko na lang tong kwento ko, ikukwento ko sa susunod. Alam nyo ba yung amo ko lalaki may ginawa yan sa akin, pero sa susunod ko na ikwento. Nung una pa lang akong mga taon dito. So, sa susunod ko na vlog ikwento, kasi mahaba na tong kwento ko. So, yun lang mga lods. Ipaglaban ko talaga yung risdi ko. So, yun lang mga lods. Ingat ang lahat. At laban lang kung nandito ka at isa ka ding DH, laban ka lang. Laban at magdasal ka lang talaga sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ay may awa. Yun lang talaga mga lods. So, ingat and God bless us all.